naisip ko na, sandali lang. I mean, I just made a move na talagang siguro hindi ito yung gusto ko talagang mangyari. So, that was the reason na talagang I had posted kung ano yung dapat kong kailangan. I was just very frank talaga. Na sinabi ko na, thank you so much kung meron kayong gustong itulong, kung meron kayong gustong ibigay sa akin na food. Of course, it will help. But that doesn't mean na ang kapalit na nun, ibigay ko na yung oras ko, privacy ko, ano. I mean, hindi sa ayaw kong malaman nila kung ano yung daw yung buong katotohanan ng buhay ko. As a matter of fact, binigay ko na lahat ang buong katotohanan ng buhay ko. Ewan ko kung meron pa doon na missing, okay? Ewan ko kung ano pa yung kulang doon dahil ultimo kinakain ko na natoyo. Bakit ko yun? So ano pa ang dapat kong iya o isikreto sa lahat para sinabi nung nag-message sa akin na ayaw ko lang daw kasi na malaman ko. First of all, kaya mo nga sinasabing privacy kasi ayaw mo nga talaga ang makikita ng mga ibang tao kung ano yung gusto mo na talagang gusto mong itago, meaning may privacy. O, di ba? Kung sakali man, for example, dahil wala naman akong na-expect na pupunta dito sa bahay ko, biglang magulo, dahil natural, wala kaming katulong, whatever. At kung minsan naman, bigla na lang may papasok. And do we feel comfortable na may biglang papasok tapos hindi naman maayos yung tahanan namin para sa, para may pakita sa kanila? Hindi ganun eh. I mean, mas maganda yung magpapasok ka, pero you know na talagang ready ka. You know na maayos yung pamamahay mo para naman din nila bigla-biglaan na lang na makikita na, oh my God, ganito pala. Come on, you have to understand, I'm at home, okay? Wala na yung mga 7 na katulong ko, wala na yung nasisilbi sa akin. So, kung ano man yung meron kami dito, because, yun, ina-enjoy namin, it's life, it's our home. At kung ano man yung ina-enjoy namin sa home namin, because this is our home, di ba? Parang sa labas, hindi ka naman pwede sigurong kumain na kung ano yung komportable mong ginagawa. Pag kumakain ka, nakataas yung paa mo, nakakamay ka lang or whatever, magbo-burp ka or whatever, because you are in your own privacy. The privacy is your own room. Katulad ko, kung ano man ginawa ko sa asawa ko noon, in the privacy of my own room, because that was our own privacy. At hindi na kailangan na talagang ipangalanda ka unless na somebody has stolen yung video mo, pinakita. Yun ang sinasabi ko, na they have invaded my privacy. It so happen na lahat ng mga ari-arian namin, okay, mga kasangkapan namin, furnitures, and mga computers doon sa province na naiwan namin. Not knowing na after 8 months, pagbalik namin dito sa Maynila, pagdating sa showbiz, and then all of a sudden, yun ang maipapalabas. So, ibig sabihin na invade yung privacy namin. Yun ba talaga ang gusto namin? Did we feel comfortable? Of course not. Pero dahil sa hindi na namin talaga makontrol ang sitwasyon, anong gagawin namin? Diba? Ang lalangan naman magtatalak-talak ng parang luka-luka din na nagre-reklamo or whatever. First of all, wala eh. Wala naman kami in-scandalo, first of all. Wala kami inagrabyado, kami pa nga yung in-scandalo dahil kami pa nga yung talagang na-invade kung ano yung dapat naming privacy na hindi dapat may palabas sa labas. So, ganun lang yun eh. That's a matter of privacy. Dahil kung gusto ko talagang ipakita lahat or whatever na wala akong bagay na ayaw ko talagang ipakita, natural, bakit mo palalagyan ng privacy? Kaya nga privacy tinatawag eh. Kasi ayaw mo ipakita lahat kung ano yung dapat na itago sa buhay dahil hindi naman kinakailangan talaga na lahat mo yan, ibandera mo na lang, pati kalat mo, pati kung ano-anong mga, gano'n. Kaya kung sino naman nagsabi po ng gano'n na, siguro ayaw mo lang kung ano yung kabubuo na, ano kabuuan ng buhay ko? First of all, wala na akong pwede pang ipagkait o pwede pang isikreto dahil lahat na ng mga storya ng buhay ko na ibigay ko na. Okay? Pero kung gusto mo lang talagang iritahin o kaya gusto mo lang akong bigyan tao ng problema dahil eto na nga, nagpapakasarap na ako ng buhay ko, tahimik na nga ako dito, hindi naman ako hindi ko naman kayo naagrabyado, pati nga pagkain ko, pinapakialaman nyo na kung saan galing. Just the fact na sinasabi ko kung kanino nang galing yon, just the fact na talagang ipinapublicize ko kung magkano yung nakukuha ko, ibig sabihin, hindi ganun kabilis ang
magsalita or gumawa ng ganun dahil kung sino yung mga manloloko, hindi nila gagawin yun eh. Pero ako, hindi mahirap sabihin yun. Hindi mahirap na ipangalandakan na etong si ganito, binigyan ako ng ganito. Kahit kwentahin nyo, pati nga yung binili ni Dobby Tan Andres, 260,000. Ano ang kasalanan ko kung ipapangalandakan ko? Dahil alam ko na hindi ako nanloloko, nagiging transparent lang ako kung bakit ko sinasabi yun eh. Lahat ng mga tumulong sa akin nandun, makikita nyo yung profile pic ko, nandun lahat mga pangalan nila. Eh kung ako yung tao na gusto kong itago kung sino yung mga nabigay sa akin, eh di hindi ko na sana sila i-mention na paulit-ulit. Just the fact na gusto kong uulit-ulit, ibig sabihin, ganon ko sila ka-appreciate. Dahil kung hindi ko ma-appreciate ang isang bagay, bakit ko ipapangalandakan? Bakit ko pa pagsasabihin na paulit-ulit? Diba? Dapat ganun din tayo sa Lord. Kung ano yung mga ibinibigay sa atin ng Lord na blessing, kailan ipangalandakan natin lahat kung ano yung mirakulo na ginawa ng Diyos sa atin, kahit napakaliit. We have to acknowledge. Kasi yun nga ang gusto niya eh. Kasi habang hindi natin na-acknowledge kung ano yung mga dapat nating pasalamatan at kung kailan lang tayo nangangailangan ng tulong, kung kailan lang tayo may sakit, saka lang tayo lalapit sa Kanya. Hindi masarap para kay Lord John. Binibigyan ko lang po kayo ng demonstrasyon. At kung anong ginawa ni Kristo nun, it was more of a demonstration kung paano natin tratuhin ang kapwa natin, kung paano natin tratuhin ang Diyos dahil siya mismo ang Diyos. Ay, so happen na yung salita niya, ginawa niyang tao para siyang magsalita. Dahil kung noong si Adan and Eve, sa isang utos pa lang hindi na nila tinupad. So, bakit pa? So, kailangan siya na mismo. Parang ako. Diba? Kung ano yung kagustuhan ko mag-edit, gawa ng picture, mag-produce, mag-direct. Kung alam ko naman na hindi naman nasusunod ko ano talaga yung gusto ko, ako na lang gagawa. Ganon yun. Ganon ang ginawa ni Kristo. Instead na ipagkatiwala niya kung ano yung gusto niyang mangyari kay Adan and Eve, na hindi naman nila ginawa, na isang bilin pa lang, hindi na nila tinupad, they failed. Eh, ganun din ako. So, bakit ko pa ipapagawa kung sakali man? So, this is just an example, di ba? Kung ano yung kagustuhan ko, ako na mismo ang gagawa. Ganun ang ginawa ng Diyos. Siya na mismo ang bumaba dito para sabihin ko anong dapat nating sabihin, i-example ko anong dapat nating gawin, at nung alam niya, na tama na, at nandun na lahat, na-establish na lahat, na-dokumento na lahat kung ano yung ginawa niya, na dapat natin gawin, dapat natin sundin, kaya pinagkatiwala na niya ngayon sa atin. At kung sino mga pinili niya ngayon, katulad ko, pinili niya sa pamamagitan ng mga dreams and visions ko, dahil alam niya na kayang-kaya kong gampanan ko ng role, dahil kung ako, hindi ako marunong magsalita, o kung hindi ako marunong magpaliwanag ko ano yung gusto niyang mangyari, ibig sabihin, hindi ko magagawa kung anong kanyang layunin. Ganun lang yun. Diba? Jesus, mga anak. Amen!